isa kang malaking katatawanan, Benny Abante, ano? Ang sagwa lang banggitin na yung apelyido mo kapangalan ng aming istasyon eh. Pero hindi Abante utak paurong. Sino itong si Abante para magsabi ng kung ano-ano tungkol doon sa hindi niya pagsuporta dito kaya hindi niya iboboto? Ano pakialam namin? Sabihin ko ulit, no? In a way, alam na po ni Vice President Sara that I would not be supporting her for the presidency. So, ano pakialam namin? Kahit nga yung mga Kamaynila mo walang pakialam dahil una, talo ka sa inyong lugar. Nananawagan ka maging transparent. Sabihin mo yan sa amo mo. Doon mo yan sabihin sa iyong amo para maniwala kami na ikaw ay totoong sugo ng Diyos at hindi ka sugo ng demonyo dito sa Metro Manila. Mr. Benny Abante, hindi ka nanalo. Again, hindi ka nanalo. Again, talo ka. Talo ka, Abante. Benny Abante, hindi ka nanalong congressman. Paulit-ulit na sinasabi sa iyo yan, hindi ka nanalong congressman. Ipinanalo ka lamang ng COMELEC na hindi ko alam kung bakit nagawa nila yon. Bakit? May ruling ang Korte Suprema pero ikaw pa rin ang iniupo. Bakit? Sapagkat alam na. Good morning! Posibleng maging blessing in disguise para sa mga makakalaban ni VP Sara Duterte ang mga ganyang pag-anunsyo ng pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ayon kay Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., kung ngayon gaganapin ang halalan ni maaaring manalo si Duterte, ngunit mahigit 2 taon pa bago ang 2028 at marami pang maaaring mangyari. Anya, ang maagang deklarasyon ay maglalagay sa Vice Presidente sa mas matinding pagbusisi, lalo na sa may kaugnayan sa impeachment complaint laban sa kanya. Inendorso ni Abante ang ika-4 na impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y hindi may paliwanag na yaman, issue sa SALN, paggamit ng confidential funds at mga pahayag laban kina Ferdinand Marcos Jr., Liza Araneta Marcos at Ferdinand Martin Romualdez. Panawagan ng kongresista maging transparent at accountable ang Vice Presidente upang mapatunayan ang kanyang integridad at kahandaan sa mas mataas na posisyon. Abante Pilipinas! Ano sabi ko? Kakatawa ka naman. Isa kang malaking katatawanan, Benny Abante. Sayang. Ang sagwa lang banggitin na yung apelyido mo kapangalan ng aming istasyon eh. Pero hindi Abante utak paurong. Una tigit sa lahat, tama yung sinasabi ni sino itong si Abante para magsabi ng kung ano-ano tungkol doon sa di umano hindi niya pagsuporta dito kaya hindi niya iboboto? Ano pakialam namin? Kahit nga yung mga Kamaynila mo walang pakialam dahil una, talo ka sa inyong lugar. Again, talo ka. Talo ka, Abante. Benny Abante, hindi ka nanalong congressman. Paulit-ulit na sinasabi sa iyo yan, hindi ka nanalong congressman. Ipinanalo ka lamang ng COMELEC na hindi ko alam kung bakit nagawa nila yon. Bakit? May ruling ang Korte Suprema pero ikaw pa rin ang iniupo. Bakit? Sapagkat alam na. Ngayon nananawagan ka maging transparent. Sabihin mo yan sa amo mo na maging transparent, Benny Abante. Doon mo yan sabihin sa iyong amo para maniwala kami na ikaw ay totoong sugo ng Diyos at hindi ka sugo ng demonyo dito sa Metro Manila. Doon mo sabihin yan. Be your boss an example of transparency and justice na kahit kailan ay hindi niya ginawa dahil iba ang sinasabi sa nangyayari. Di ba ga? Mr. Benny Abante, hindi ka nanalo. Again, hindi ka nanalo. Minaniobra lamang ninyo para hindi ka hindi makaupo ang kalaban ni Bongbong Marcos diyan sa lugar mo. Di ba? Yun naman ang totoo Ginawa ninyo ng maniobra para makaupo ka dyan. Kahit alam ng lahat na hindi ka nanalo na kongresista sa ika-6 na distrito ng Lalawigan ng lungsod ng Maynila. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas! Magsama kayo ni Auntie Claire. Pareho kayong umiihip sa Luzon. Abante Pilipinas! Dapat kayong dalawa magsama. Pareho kayong palaihip sa Luzon.
Kelot na lumuray sa minor de edad sa Bacoor, Cavite, natiklo ng PNP. Mabante sa balita si Abante reporter Janse Makahilas. Abante Radyo Live Report. Adik ba yan, Janse? Ayun na nga, tama ka nga dyan, Kuya Ronnie, no? Yun. O, di ba ga? O. Yun. Adik pala. Kaya naman. O sige, tuloy mo. Sorry. So ito na nga, no? Huli nga ang isang lalaki na nasa most wanted list sa ikinasang manhunt operation ng warrant and subpoena section ng Cavite Police sa Bacoor. Kinilala ang akusado sa alias na Jimwell, regional level most wanted person. Nadakip ang akusado sa Barangay Molino 3 sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Bacoor City Cavite Regional Trial Court Branch 111 para sa kasong pangahalay sa isang minor de edad. Napag-alaman din na dating gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang inaresto. Walang inirekomendang piyansa ang nasabing korte. Inaayos na ang pagbabalik ng warrant nito sa nag-issue na korte para sa kanyang commitment order sa City Jail. Ako si Janze Makahilas, Abante. Abante Pilipinas. So, adik pala yan, Boss Janse. Wala stick na yan, ano ha? O, yan ngayon yung issue ngayon dun sa ICC. Yung mga tao dyan, sabi ni Batotoy, si Attorney Batotoy, sabi niya ay, ang tawag dito, sinira daw ho ni PRRD yun hong buhay ng pamilya nung panahon ng giyera kontra droga, sapagkat ang mga naging biktima nito ay mga breadwinner. Oh, yun ang sabi niya. Di ba ga? Breadwinner. Totoo naman ho yun. Naniniwala ako doon na breadwinner nga ho yung mga nabiktima o yung mga ay nasangkot dyan sa madugong giyera na yan kontra droga. Breadwinner sapagkat ang kanilang pinagkakakitaan ay pagtutulak ng pinagbabawal na gamot. Oh, di ba? Kaya natural lang. Ay kayo ba, papayag ba kayo na inyong anak sooner or later ay bumibili na ng pinagbabawal na gamot? Di natural yung mga ganyang nagtutulak. Dapat talaga dyan, pinapatay na. Lalo na kung ayaw magbagong buhay. Marami ho ang nagbagong buhay. Mahigit milyon ang bilang ng mga yan. Oh, milyon ang mga nagbagong buhay nung panahon na yon ni Duterte. Oh, kaya lang nakapagtataka bakit tahimik itong mga ito. Kasi yung iba bumalik. Kasi pagkatapos na mawala si Duterte, wala na yung mga kabuhayan, yung mga programang pangkabuhayan during their rehabilitation program ay nawala na. Hindi na itinuloy ng kasalukuyang administrasyon. So wala namang pagkakitaan itong mga tao na ito na dati ay gumagamit o nagtutulak ng droga. Balik na naman sila sa droga. Kaya madami na naman ang adik ngayon. Di ba? Nasus Maria Josep, sa totoo lang, hindi na ho biro Hindi na ho nakakatuwa. Alam mo yung bawat kanto may makikita ka mga kabataang nakatambay na hindi mo alam kung anong maaaring gawin sa iyo. At tapos sasabihin itong hambog na si John B. Cremulya, bumaba ang krimen dito sa Pilipinas. Oh,